Natarante si Wang Wencheng at sumigaw, Junior Martial Sister. Pagkatapos ay sumisid siya upang saluhin ang babaeng bumabagsak mula sa himpapawid. Dahan-dahan niya itong inalalayan sa kanyang mga braso, isang nagtatanong, Junior Martial Sister, anong nangyari sa iyo? Ngunit ang mga mata ng babae ay nakapikit na, walang galaw sa kanyang mga braso, habang walang magawa si Wang Wencheng na pinanood ang huling hininga ng Luyun Sect female elder at umiyak sa sakit, Junior Martial Sister. Naglakad si Xiao Xuan at kalmadong sinabi, mukhang si Lord Wang ay isang disciple din ng Luyun Sect. Itinaas niya ang isang kamay upang hawakan ang sword shi sa ibabaw ng kanyang ulo, buong tapang nahulaan, kaya mong matuto ng Luyun Palm ng Luyun Sect. Hindi dapat mababa ang iyong status, na mas lalo siyang natakot. Matamang tinitigan ni Xiao Xuan, tinitingnan siya ng malamig at nagpatuloy, ang pagpatay sa iyo ngayon ay hindi magiging hindi makatarungan. Ibinuda ni Wang Wencheng ang kanyang ulo upang tingnan ang mga Luyun Sect elders. Nagngingit-ngit siya at nagutos, bakit pa kayo nakatayo dyan? Tumanggap ang mga tao ng Luyun Sect ng utos at sumugod upang sabay-sabay na umatake, patuloy na nagmamayabang, sa wakas, turno na namin. Elder Wang, huwag kang mag-alala. Tiyak na pahihirapan namin ang batang iyon. Tinulungan ni Sumuhan si Shihinoo na lumayo sa labanan habang balis ang sinasabi, Senior Sister, dito po. Nakita ng kanyang ama ang matinding labanan sa harap niya at mabilis na umiwas sa gilid, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Malaki ang mga matang tinitigan ni Su Shiyuan ang nagaganap na sitwasyon, sumisigaw sa pagkabigla, nako, napakalaking labanan. Tiningnan ni Xiao Xuan ang mga kalaban na sumusugod ng walang takot. Sa halip, pumalakpak siya, nakangiti at sinabing, lahat ng gumagalaw ay Core Formation Realm. Mukhang handa si City Lord Wang ngayon. Pagkatapos, matalas na tumingin si Xiao Xuan sa kanila, sinabi ng may pagkutya, mukhang ngayon, ako lang ang makakapatay ng 30 Core Formation Cultivators ng mag-isa. Pagkatapos magsalita, tinapakan niya ang kanyang paa sa lupa, lumikha ng isang formation circle. Agad na libu-libong sword shi ang sumulpot mula rito, nakaturo diretsyo pataas, na nagpatalsak sa mga elders pabalik. Dumilim ang mukha ng City Lord, galit na sinasabi, isang tao ang pumatay ng 30 core formation cultivators. Ang lakas ng loob. Pagkatapos ay itinaas niya ang dalawang daliri, nagtipon ng isang duguan na pulang sword shi habang sinasabi, tamang-tama. Bago bumaba ng bundok, espesyal akong humingi sa sect leader ng isang wisp ng Luyan Sword Phantom. Nabigla si Shihinoo, tiningnan niya ang sword shi na iyon at hindi maiwasang bumulol, ang espadang ito. Ikinaway ni Wang Wencheng ang sword shi habang buong pagmamalaki niyang ipinapakilala. Ang Heaven Rank Low Grade Divine Artifact na ito ay pinino ng sect leader gamit ang mga taon ng Essence Blood at nakatuon na isip. Ang kapangyarihan nito ay hindi na pareho sa ordinaryong Profound Iron. Kahit na isang wisp lang ng isang malaking Sword Phantom, sapat na ito para pumatay ng isang Nascent Soul Cultivator. Natigilan pa rin si Shihinoo. Nauutol siya, ang espadang ito ay malinaw na ang Ancestral Sword Embryo ng Lin family na ninakaw ng Luyun Sect taon na ang nakalipas. Sa kanyang isip, muling sumalpok ang masakit na alaala ng taong iyon. Ang araw na pinatay ng Luyun Sect ang Lin family, ginamit ang hindi mabilang na miyembro ng Lin family bilang blood sacrifice upang pino ang espadang ito, upang lubusang patatagin ito, na binago ito sa isang divine ability. Ngayon lang niya naramdaman ang aura na umaayon sa bloodline sa loob. Hinuyam ni Shihinoo ang kanyang dibdib upang pigilin ang galit na bumubulwak sa loob at pagkatapos ay may puot na nagpatuloy, at pinangalanan pa talaga nila itong Falling Cloud Sword noon. Seryoso, ang lakas ng loob. Naisip ni Sumuhan na nasasaktan si Shihinoo mula sa kanyang mga pinsala, kaya balisang nagtanong siya, Senior Sister, ayos ka lang ba? Si Xiao Xuan, narinig ang mga salita ng kanyang female disciple, ay nag-isip sa kanyang sarili, Lin family's ancestral sword, blanco, ha? Naalala niya ang impormasyon tungkol kay Shihinoo na ibinigay ng system at naisip, kaya iyon pala ang isa sa mga kondisyon para sa paggising ng innate sword body na binanggit ng system noon. Si Wang Wenchang ay naglunsad ng duguan na espada patungo kay Xiao Xuan at nagdeklara, ngayon, gagamitin ko ito para turuan ang mga mayabang na bata tulad mo kung ano ang pagpapakumbaba.
Ang Falling Cloud Sword Phantom ay lumipad sa hangin, madaling bumasag sa solidong sword chi formation circle na nilikha ni Xiao Xuan. Hindi natinag si Xiao Xuan at humalaklak pa nga ng malakas, sinasabing, mukhang kailangan ko pa ring pasalamatan si City Lord Wang sa pagbibigay sa akin ng impormasyon tungkol sa Sword Blank. Upang harapin ang Falling Cloud Sword Phantom na papalapit ng papalapit, lumipad si Xiao Xuan sa himpapawid at pagkatapos ay kinuha ang isang berdeng espada, buong kumpiyansa na sinasabing, Entangling Willow Sword. Lumaki ang mga mata ni Wang Wencheng sa gulat habang sumisigaw siya, ano? Hindi ba nasira na ang espadang iyon nang sa akin? Habang nagsasalita, sumulyap siya sa mga kama at nakita na ang Entangling Willow Sword na itinaya niya ay nakalagay pa rin ng maayos sa orihinal nitong lugar. Kaya galit niyang sinabi, ang lalaking iyon ay may dalawang magkaparehong espada. Si Xiao Xuan, habang pinadaan ng Qi upang kontrolin ang berdeng espada sa kanyang kamay, ay nag-isip, ang kapangyarihan ng Falling Cloud Sword Phantom ay pambihira. Tunay na nabubuhay ito sa kanyang reputasyon bilang isang Immortal Realm Divine Weapon. Bagaman ang Entangling Willow Sword ay isa lamang picked grade Earth Realm Weapon, ang pagkakaroon ng Sword Control Art ay tiyak na upang palakasin ang espada. Pagkatapos isipin ito, pinagsama niya ang Entangling Willow Sword sa Ultimate Move Horizon Sweeping Myriad Mile Sword Control Art, Tung Huan Huan Liu Janju, habang inilulunsad ang espada upang ipagtanggol, sinasabing, bakit hindi subukan ang tunay na kapangyarihan ng Horizon Sweeping Myriad Mile Sword Control Art. Ang Entangling Willow Sword, dala ang kapangyarihan ng Sword Control Art, ay hamampas diretso. Sa Falling Cloud Sword Phantom, lumikha ng dalawang magkasalungat na aura ng ginto at pula, at mabilis na bumasag sa duguan na sword down ni Wang Wencheng. Ang Falling Cloud Sword Phantom ay nabasag, nagpakawala ng malakas na pagbulwak ng aura na parang isang bambang sumabog, na nagpalipad sa ilang Falling Cloud Sect Elders sa lahat ng direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, mula sa maulap na alikabok, lumipad pabalik ang Entangling Willow Sword. Winagewi ni Xiao Xuan ang kanyang pamaypay na may ngiti at casual na sinabi, iyon lang ba ang kaya mo? Nakakadismaya, hindi ko pa nga ginagamit ang buo kong lakas. Sa ilalim ng mga paa ni Xiao Xuan, ang lupa ay ngayon ay isang kalat ng mga guho, na may mga armas at bangkay ng 30 elders na nakakalat. Ang Entangling Willow Sword, matapos ang misyon nito, ay lumipad din pabalik, nakabitin sa tabi niya. Sa likod ni Xiao Xuan, si Wang Wencheng, nakita ang eksena sa harap niya, ay nag-iisip ng may takot, paano ito nangyari? Kailangang tumakbo, sumulyap siya kay Xiao Xuan at pagkatapos ay sinubukan tumakas. Ngunit napansin na ni Xiao Xuan at sinabi, sinusubukan mong tumakas, ha? Kasabay nito, inaktibo niya ang mga layer ng pre-prepared sword chi. Malamig na nagtanong si Xiao Xuan, sa tingin mo, makakatakas ka? Pagkatapos ay itinuro niya ang City Lord na tumatakas habang dala ang bangkay ng kanyang junior sister. Agad na sumunod ang isang serye ng sword chi sa trajectory nito at sumugod sa kanya. Ang imahe ng papalapit na sword chi ay malalim na nakatatak sa mga mata ni Wang Wen, na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Sumisigaw ng, hindi, kaagad na sinundan ng isang matinis na sigaw, aya. At pagkatapos ay bumulwak ang kanyang dugo sa malalaking guhit, halos takpan ng buong pintuan. Nakita ang kanyang katawan na bumagsak sa lupa, bumagsak din si Lin Yunxiang. Niyakap niya ang kanyang ulo at nanginginig, dahan-daang umungol. Sumulyap siya sa bangkay at nanginginig sa takot, sumisigaw, City Lord Wang. Nakita si Xiao Xuan at Shi Hinuo na papalapit sa kanya, mabilis na lumayo si Lin Chang, natatakot na sinasabi, kayo. Ang malamig at matigas na mukha ng master at disciple ay lumalapit ng lumalapit, lalo siyang tinakot, at sumigaw siya, at huwag kayong lumapit dito. Huwag akong patayin. Tinapakan ni Xiao Xuan ang kanyang paa, na nagpaiyak sa kanya, ang papatay sa iyo ay hindi ako, sabi niya, na nagpasigaw sa lalaki sa sakit, paey ko. Paey ko. Sa sandaling iyon, inihagis ni Shi Hinuo ang kanyang Asher 5 Elements ruler patungo sa kanya, tiyuhin. Tanong niya, naaalala mo ba ako? Lubos na nalito si Lin Yanchang, ang kanyang boses ay nagsisimulang gumuho, ikaw. Tiyuhin, ikaw si Lin Sei. Hindi. Bago pa siya makapaglabas ng isa pang salita, inihagis ni Shi Hinuo ang kanyang espada at hinati siya sa dalawa, literal.
Dumudugo ang lahat. Malamig na kinumpirma ni Shihinuo. Sumagot, tama. Sayang, walang loot drops. Inabot ni Xiao Xuan at ginulo ang buhok ng kanyang female disciple, pinupuri at nagbibigay ng tagubilin. Sabi niya, magaling. Pero sa susunod, huwag masyadong desisibo sa iyong pag-atake. Sa mga kaaway, huwag mo silang hayaang mamatay ng walang sakit. Sa susunod, subukan mong putulin ang mga piraso ng laman, iyon ang pinakamasakit. Tumangala si Shihinuo kay Xiao Xuan na may nagpapasalamat na mga mata, masunarang sumagot, salamat po, Shifu. Natuto na naman po ako. Nakita ang pamamaraan ng pagtuturo ni Xiao Xuan sa kanyang disciple na medyo malupit, kinuha ni So Shiyuan ang isang panyo upang panasan ang kanyang pawis, nag-aatubiling nagtanong, Shifu, ito po ba talaga ang dapat na gawin ng isang matuwid na tao? Naramdaman din ni Sumo Han na hindi ito tama. Ngunit hangang-hanga pa rin siyang sumagot, siguro. Masayang sinabi ni Xiao Xuan, City Lord Wang, natalo na niya lahat ng ari-arian niya sa akin. Muhan, kalkulahin mo ang lahat ng mga spoils of war para sa akin. Dadalhin ko ang iyong senior sister sa Luyun sect. Magalang na sumagot si Sumuhan, disciple po ay susunod. Sin changed to the Luyun sect leader residence. Ito ay isang lungsod na nakaupo ng delikado sa ibabaw ng isang napakalaking nakahiwalay na bundok ng bato, napapalibutan ng iba pang malalaking batong bundok at makapal na ulap. Sa loob ng isang silid, ang Luyun sect leader na si Wen Yuan ay nakaupo sa cultivation na may isang espadang nakakadena sa isang bilog na pedestal sa harap niya. Tumawa ng malakas ang matandang hanggal, haha. Halos. Itinaas ang dalawang daliri, napapalibutan ng mga agos ng Asher Linky. Sinabi niya, 5 taon. Ang huling hibla ng Sword Spirit sa loob ng Luyun sect ay sa wakas malapit ng masakop ng Venerable One na ito. Habang nagsasalita, pinakawalan niya ang agos ng Asher Linky sa espada. Kasabay nito, tuwang-tuwa siyang sumigaw, success o failure ay nakasalalay sa isang galaw na ito. Sa sandaling iyon, mula sa labas ng bintana, isa pang agos ng Asher Spiritual Energy ang lumipad, na naging sanhi ng malakas na pagyanig ng espada. Pagkatapos, ang mga kadena na nakabalot sa espada ay nabasag. Ang espada ay nagpakawala ng malakas na aura na hamampas diretso kay Wen Yuan at nagpatalsak sa matandang lalaki pabalik. Nagmamadali siyang bumangon, ginamit ang kanyang kamay upang pakalmeyan ang kanyang dugo at qi, kinukutis ang kanyang mukha at sinasabing, malinaw na naramdaman ko na malapit na akong masakop ang Luyun Sword. Bakit bigla akong tinanggihan nito? Habang nag-iisip siya tungkol sa abnormal na kababalaghan ng Asher Luyun Sword, may kumatok sa pinto na may balisang boses na sumisigaw, hindi maganda, sect leader. Ang mga soul lamps ni Senior Marshal Sister Liu Yu, Wang Wencheng, at Elder Lin Wang ay lahat ay namatay. Narinig ang balita, gulat siyang sumigaw, ano? Dali-daling tumayo si Wen Yuan at tumakbo upang buksan ang pinto, nagtatanong, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi niya alam na sa likuran niya, ang Asher Luyun Sword ay naglalabas ng isang piraso ng spiritual energy, dumaan sa bintana ng silid, lumulutang sa hangin at pagkatapos ay lumipad palabas ng Luyun sect, sumusunod sa landas ng hibla ng spiritual energy na parang isang nag-uugnay na sinulid. Ang patutunguhan ay kung saan nakatayo ang dalawang figure sa tabi ng isang malaking bato sa labas ng gilid ng Luyun sect. Ang dalawang figure ay walang iba kundi sina Xiao Xuan at Shihinuo. Sa sandaling ito, nakapikit siya at nakatuon ng kanyang mga iniisip, itinuturo ang dalawang daliri at lumilikha ng isang agos ng self-force upang pagsamahin sa Lin family's soul sword. Matamang pinanood siya ni Xiao Xuan, pagkatapos ay dahan daw ang sinabi, the Lin family's ancestral sword. Ginagamit ang blood essence ng mga tao sa Lin family bilang sacrificial refinement. Sinabi mo na kaya mong maramdaman ang pagkakaroon ng espada sa pamamagitan ng iyong dugo. Ito talaga ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Matapos makita si Shihinuo na kumpletuhin ang proseso ng pagkuha, mausisa na nagtanong si Xiao Xuan, kumusta? Masayang sumagot si Shihinuo, nararamdaman ko. Ang mga tao ng Luyun sect ay marahil hindi pa nakakapagpahinahon ng espadang iyon. Iniwan ko ang aking spiritual sense sa espada. Hanggat makita ko ito, kaya ko itong sakupin. Ngumiti si Xiao Xuan at bumantong hininga ng may damdamin, napakagaling.
Itinilto niya ang kanyang mukha patungo sa bundok, sinasabing, kung gayon, si Shifu at Disciple ay darating upang magdulot ng problema sa Luyon sect na ito ngayon. Kasabay nito, sa kabilang panig, nanlungo ang mukha ni Yawon. Nang makita niyang namatay na ang tatlong lamps ni Liu Yu, Wang Wang, at Lin Wang sa loob ng Luyon sect Soul Lamp Hall. Bumulong at nagmura si Yawon, Wang Wenchang, ang walang silbing basura na ito. Huling beses, sinabi niya sa akin na ang kanyang anak ay pinatay ng isang gumagala na nascent soul cultivator, gustong mag-imbita ng isang clone ng Luyon Sword upang harapin siya, at nag-imbita rin ng 30 Golden Core Elders upang pumunta. At ito ang resulta, dahil dito, humigpit ang kanyang mukha sa galit, sinamahan ng isang napakalakas na bahagyang asul na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.